Salamat sa ating praise and worship. Naramdaman mo ba yung presence ni Lord? Amen! Ayan. Salamat sa ating sa mic, sa ating wireless mic. Ito yung regalo ni Pastor. Thank you, Pastor. Gagamitin ko rin po kasi ito sa pagtuturo ng Thompson, mga workshops nationwide. At hindi na ako hawak ng mic na nakakapagod. Pwede ko demonstrate po ang mensahe sa aking dalawang kamay. Ayan. Isa nga po malakas pang palakpak para kay Lord yung umakta. Hallelujah! Amen! Baka nakalimutan mo yung linya na nasa kaliwa at kanan. Pakihindian lang po. Yan. Ngiti na galing sa puso. Amen. So, welcome po sa aming bisita. Thank you, kapatid. Sabi ko sa iyo, hindi ito first time. Ito ang magiging umpisa ng tuloy-tuloy mong pagdalo sa gawain ng Amen! Amen! Kahapon po, kagabi po ay nasa 25th anniversary kami ng isang bahay ng punan na pinaglingkuran po namin doon sa silang at naging bahagi kami ng story nito. Ang dami namin kagabi, lumaki po yung bahay ng punan. Isa sa magkakapatid, siblings, na inabando na ng magulang, inalaw ng government na ampunin papunta ng ibang bansa. 2018, napuntahan ko po yung magkakapatid sa Montana. Inadapt na po sila ng isang mag-asawang walang anak, pero mayaman. Kaya may nakarating ng National Park ng Amerika because of these orphans na inalagaan namin mag-asawa na yung ampunan na nag-celebrate ng 25 years kagabi. Kasama ko kami mag-asawa. Dahil kami po ang unang staff, kami po unang house parents na nag-alaga ng mga ampun. Sabi po sa Bible, James 1:27, a genuine religion is a religion that takes care for orphans and widows, sabi ni James. Kaya kayo, ang lahat, hindi dapat mawalan ng pag-asa. Nandiyan mo kayo? Amen. So, salamat sa Diyos. At nandito po tayo ngayong buwan. We are celebrating, ano po? Love Month. Pakisabi nga ang katabi, I love you sister, I love you brother. Ayan. From the heart, from the heart. Alam niyo ba? Sinasabi mo natin yan dahil galing sa puso. Ayan. So, ngayong buwan ay lagi ho natin naririnig yung John 3:16. Nagsabi po, for God so loved the world. Sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. For God so loved. Yan. So, ang regalo ay importante sa pagmamahal, sa pag-ibig. Doon nasusukat ang totoong pag-ibig sa regalo. Tingnan niyo yung katabi kung nagregalo yan. Tingnan niyo mabuti. Yan ay yung Valentine, Heart's Day. Di po ba? Hindi mo pwede puro salita, dapat may gawa. Ang pagmamahal, may gawa. Ang pag-ibig, pinatutunayan. Dito po sa John 3:16, tinawag ng Biblia na ang pag-ibig is so love. Gayon na lamang. Dahil ang Diyos lang po ang meron nito. Kaya ang regalo ng Diyos ang nagpadakila sa kanyang pagmamahal sa atin. At yan ba mga anak ng Diyos? Amen. Ang regalo ng Diyos ang siyang nagpadakila. Kaya ang sabi sa salita, for God so loved, so loved. Pag sinabi so loved,
Napakagandang tingnan at masdan yan. Ano po? Gaano po makamahal? Ito ay istorya ni Shakespeare sa mga bataan. Makinig kayo. Gaano po makamahal ni Romeo si Juliet? Sobra. Kaya namatay. Si Romeo. Gaano po makamahal ni Dr. Jose Rizal si Josephine Bracken? Sobra. Gaano ba kamahal ni Andres Bonifacio si Gregoria de Jesus? Gaano ba kamahal ni Diego Silang si Gabriela Silang? Alam. Pero alam niyo ba, itong mga binanggit ko na mga taong to, ang pagmamahal nila, si Romeo, si Rizal, si Bonifacio, si Diego Silang, para lang sa isang tao na itinatangik ng kanilang puso ang kanilang pagmamahal. Subalit ang sa Diyos na pagmamahal at pag-ibig, kaya ito'y naging dakila ay sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pang-isahan, kundi pang-kalahatan. Palakpakan natin ang Diyos. Ayan. Importante po na malaman natin ito. Kasama po yung mga nabubuhay noon. Nung sabihin ito, itong talatang ito, yung nabubuhay ngayon. At yung po, pati yung mga isisilang pa lang, kasama sa minamahal ng Diyos. Kasama sa tatanggap ng regalo ng Diyos. Grabe po. Kaya topic natin ngayong umaga, ang topic po natin ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito sa talatang ito, John 3:16, that for God so loved the world. Pwede mo magsamahan niyo ako sa pagbasa. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Andiyan ba kayo lahat? Dapat memorize natin ang guro na ito. Sige nga po, memorize natin mo tumingin sa pigil. Pwede tumingin dito sa akin. Para ako masabi memorize. Sabihin natin po, for God so loved the world that He gives His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Para pa kanina sa inyo. Hindi na kami magawa. Importante po itong verse na ito. Alam mo ninyo, itong pinakasentrong verse sa buong Biblia. This is the heart verse in the Bible. Kaya dapat importante po memorize yun ito. Ito po, di lang memorize, dapat kaya natin i-preach, i-share ang verse na ito. Dahil importante. Now, sa Tagalog, alam ko, alam din po ninyo yan, ang memorize nyo. So, i-analyze natin yung John 3:16. Ang sabi po dito, sino po may sulat ditong John 3:16? Sabi dyan sagot, si Apostol John. Sino ang may sabi nito mismo? Si Jesus. Narinig ko yun ni Apostol John. The only apostle, si John, the only apostle na very close kay Jesus. Si Apostol John. Si Apostol John po sa kanilang Last Supper, si Apostol John yung nakahilig dito sa dibdib ni Jesus. Kaya pangalan ko Johnny dahil John. Lagi nakahilig ako sa dibdib ni Jesus. Importante po yun. Natikiling tayo ng tibok ng puso ng Diyos. Itong si John, apostol ng Panginoon, bawat buka ng bibig ni Jesus, hindi niya nakakalimutan kaya naisulat po niya ang John chapter 3. Kung saan, kung sino ang kausap niya, sino po? Si Nicodemus. Siya po kausap dito sa John chapter 3. Nasabi pa niya yung John chapter 3 verse 3,
except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So si Jesus po, buong chapter, siya ang nagdidiskurso, siya ang nagsasalita. May tinanim ni John, yung puso niya sa kanyang isip at sa kanyang puso, at isinulat ho niya ito. Kaya meron tayong John 3:16. Do you hear me? So ang topic po dito ni John, sa kanyang panulat, na narinig niya kay Jesus, mula kay Nicodemo na conversation nila, ay about ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kasama si Nicodemo. Ang sinabi ni Jesus sa kanya, kailangan mong maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Dahil importante ito, ako ang anak, sabi niya, na nandito sa harap mo, sinugo ng Ama dahil sa kanyang pag-ibig sa iyo at sa lahat ng tao. Kaya dito po, makikita natin ang conversation, dahilan bakit nandun si Jesus sa harap niya is because of God's love. Why Jesus was in this planet, this earth planet? Because of God's love. The Father sent Him to be the Savior of the world. So, ang tanong ulit, resulta ng diskurso na ito at pamamahayag na ito ni Jesus kay Nicodemo, ano po? Ang resulta, si Nicodemo po, tinanggap niya ang pag-ibig ng Diyos. Tinanggap. Sino ba si Nicodemo? Si Nicodemo ay isa sa mga membro ng Jewish ruling council during those time. O ngayon po, siya ay senador o congressman. Noong panahon yun, siya ay mataas ang posisyon, pero gabi pumunta kay Jesus at pinuri si Jesus ng kanyang mga turo ay galing sa Diyos. Pero sinagot siya ni Jesus, Nicodemo, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And nasabi pa niya, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ganda. So yung buong chapter po na yun ng chapter 3, naiintindihan ni Nicodemo. Paano mo malaman, Pastor, na si Nicodemo ay naging mananampalataya? Dahil mamatay si Jesus sa krus, si Nicodemo po ang naghanap at nagawa ng paraan ng kanyang body at kanyang labi ni Jesus ay mailibing ng maayos. Kinausap niya po si Joseph of Arimathea na hiramin yung kanyang libingan dahil si Joseph ay mayaman, may sariling cemetery of libingan. Doon po ipinasok ang body of Jesus. Dahil sa pakiusap ni Nicodemo. So therefore, si Nicodemo ay tumanggap ng paliwanag at pagsishare na Jesus ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso. Palakpakan natin ang Panginoon. So yun po ang ina-analyze natin ng chapter 3 kasama ang John 3:16 doon. Ang dakilang pagmamahal ng Diyos kay Nicodemo at sa buong sanlibutan, naintindihan ko yan ang pausap niya. Purihin ng Diyos. Pero dito po tayo, body of the sermon ng tanong na ito, paano naging dakila ang pag-ibig ng Diyos? Paano? May tatlong dahilan. Una, ang pag-ibig ng Diyos ay may dakila dahil may the best na regalo. Alright? Bakit ito naging dakila ang pag-ibig ng Diyos? Dahil the best yung regalo ng Diyos. The best ang regalo. Tingnan mo ngayon matabi mo asawa kung the best ang regalo ngayong buwan ng Pebrero, Hearts Month, the best ba? Nakita ko yung Sister Maylin, ang regalo yata ni Brother Jonathan, ay ginto na rose. May ginto na rose. Mrs. ko, binigay ko sa kanya. Nakipagpilahan lang naman ako nung may hatid ko yung aking apo sa school. Doon sa may Lasal na hospital, doon sa may 7-Eleven, napakadaming tao pumipila sa mga roses. At sa mga tao sa isa, may kulay dilaw. Sunflower. Grabe ang sunflower, 150 ang isa.
Grabe ang rose, 100 lang isa. Ang mahal, ano? Kayo, dito, ano na regalo niyo? Ako nagpagpilahan para makabili ng isang rose para na-regalo kay Mrs. Pero hindi po yun yung amount eh, ang importante, hindi mo. Kung hindi yung paano ka bumili, ako nagpagpilahan eh. Ang haba ng pila ng mga estudyante nyo sa Lasal para bumili ng rose. Pagdating sa bahay, kunyari wala lang, pinagay ko sa likod ko yung rose. Pagpasok ko sa bahay, pinali ko aking Mrs. Happy birthday. Nakatingin, naglilinis eh. Nakatingin mo, bigay ko sa likod ko galing yung rose. Ako ay tuwa. Hindi lang dahil sa rose eh, dahil pinaghirapan ko paano kumakuha ng rose. Yung pong effort ay importante doon sa love. Ang Diyos mo ba may ganun? Yes. Sobra-sobrang effort yan. Bakit? Anong sinabi ko sa verse 16? For God so loved the world that He gave. Anong kanyang binigay? Only Son. Grabe ang effort ng Diyos. Only Son nang ibinigay ng Diyos dahil sa pagmamahal niya sa atin. Bakit? Why? Dahil ang dugo ng only Son niya ang magiging pangtubos sa kasalanan na sanlibutan, magiging panghugas ng dumi ng mundo. Bakit niya gagawin ang hugasan ng dumi ng mundo? Para lahat ng tatanggap ng ginawa ni Kristo na regalo ng Diyos, ang tatanggap doon ay magiging kapamilya ng Diyos. Alampahan natin ang Panginoon. Magiging kapamilya ng Diyos ang lahat ng sasampalataya kay Jesus. Malinaw po yan, kapatid. Dapat nating maintindihan yan. Bakit ibinigay ang kaisa-isang anak? Uulitin ko. Dahil ang dugo, importante po kasi noon. Ano po? Importante noon para po hindi makita ng Diyos ang kasalanan ng tao. Dapat may dugo na ibinisik doon sa pagsamba nila, doon sa mga offering nila, nakaibabaw ang dugo. Dahil hindi magiging katanggap-tanggap ang iyong alay at pagsamba sa Diyos kung wala ang dugo. Dugo na ano po yun? Noong una, hayop. Pero sabi ni John the Baptist, behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. Sino tinutukoy niya? Si Jesus. Kaya nga po, importanteng maintindihan natin lahat. Kung wala ang regalo ng Diyos, si Jesus sa mundong to, wala tayong kapag-apag-asa. Tayo tuturin ng Diyos na mga patay sa paningin niya. Pero dahil sa regalo ng Diyos, tayo naging mga anak niya. Tingnan po natin itong sumunod na slides. 4 nakapahayagan ng cross. 4. Nakikita po ninyo sa slides. Pag nakakita kayo na nakabayubay dyan sa cross na yan, ang nag-iisang anak ng Diyos, ano ang inyong naiisip? Una, para sa akin na naiisip ko, isang salita una, ay yung salitang substitution. Bakit may substitution? Dahil ang tao ay makasalanan, guilty ang tao sa kasalanan, hinadulan ang tao guilty sa kamatayan. Pero hindi ikaw ay ang mamamatay. May magsusubstitute. Sino yun? Si Jesus. Malinaw. Pangalawa, mayroon tinatawag na propitiation. Ano po ibig sabihin ng pastor? Yan po yung salitang pampalubag loob. Ang dugo po ni Jesus, sabi ko nga po kanina, ang pampalubag loob, ang dugo. Pero kaibahan sa dugo ng hayop noon at dugo ni Jesus,
ay malaki. Bakit? Ang dugo ng hayop ito sa ibabaw ng altar, ibabaw ng alay, nakapatong ang dugo ng hayop. Pero ang dugo ni Jesus, mula ibabaw hanggang gitna, hanggang ilalim, kailang ilaliman, tumatagos. Ano ba kayo? Because there's power in the blood of Jesus to wash away all the sins that we have in this world. So therefore, propitiation, pampalubag loob, na hindi pansamantala, kundi pampalubag loob na pang-forever. Palampakan natin ang Diyos. Pangatlo, pag nakita mo ang cross ni Jesus, ano yung may isip? Pangatlo, reconciliation. Bakit? Sapagkat ang Diyos at ang tao magkaaway. Magkaaway sila, di sila magkasundo. Bakit? Dahil ang katao, makasalanan ang Diyos banal. Hindi mo pwedeng magsama yan. Pero nung si Kristo ay namatay sa krus, si Kristo ay nabayubay sa krus, siya ang naging mediator between God and man. Pinagkasundo ni Jesus ang tao at ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Reconciliation is very important. Not only propitiation and substitution, but lastly, number 4, pag nakita mo ang Jesus na nakapako sa krus, na maalaala mo ang redemption. Pagtubos. Bakit tinubos? Dahil nakasanla ang tao kay Satanas. Noong si Eva ay nagkasala at si Adan na unang pamilya, nagmula doon ang pagkasala ng lahi ng tao na ang lahat ng mga makasalanan, anak ng mga makasalanan, ay nakasangla sa kapangyarihan ni Satanas. Paano po yung natutubos? Ang kamatayan ni Kristo sa krus, ang gawing katubusan. Palakpakan natin ang Panginoon ng mga. Yan lamang po ang dahilan na po para tayo ay magkaroon ng katubusan dahil sa pagkasanda ng lahi ng tao kay Satanas. Kaya nga po ang hari ng sanlibutan, the king of this world is Satan. Dahil mayroong kaliliman. Ang bata hindi natuturuan gumawa ng masama. He can already do it for himself or herself. Why? Because ipinanganak ng makasalanan. At ano pa kayo? Kaya ituturo ng magulang ang Biblia, ituturo ng magulang si Jesus para maging tagapagligtas ng mga susunod na lahi. Individual ang kaligtasan. Personal ang kaligtasan. Dapat dahil sa nangyayari doon sa krus, may substitution, may propitiation, may reconciliation, and may redemption. Mga kapatid ko. Kaya dito po, pangalawa, bakit dakila ang pag-ibig ng Diyos? Dahil ang nais niya sa lahat ay buhay na hindi nawawala. Buhay na hindi nawawala. Kaya sabi sa verse 16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So yun lang po should not perish, hindi mawawala. Kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw po ba yun? Bakit po dakila ang pag-ibig ng Diyos? Dahil sila ang nagkaroon ng pagnanasa at pagnanais na ang tao na kanyang minamahal, ang buhay na tatanggapin nila ay forever hindi mawawala. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. At ano po yung buhay na yun? Ang buhay na makapiling ng Diyos panghabang buhay. Yan po kasi ang gusto ng Diyos makapiling tayo. Wala nang ibang dahilan. Wala na pong ibang mga paikot-ikot pa ang dahilan. Kaya po tayo minahal ng Diyos ay gusto niya tayo maibalik sa kanyang pamilya. Dahil sa pamilya ng Diyos, ang buhay ay forever.
hindi mapapahamak, hindi pupunta sa hell, kundi pupunta sa kanyang kaharian. Hallelujah. Pero ito po, may responsibilidad ang pagpapala na ito. Ang pangako na ito may responsibilidad. At ano po yung responsibilidad? Ang sabi dyan, para lang ito sa mga sino mang sumampalataya, kanino? Sa Kanya. So, kanino po tayo sasampalataya? Kay Jesus. Ulitin kong tanong at isigaw nito, kanino po tayo sasampalataya? Kay Jesus! Palakpan natin ang Panginoon. Wala nang iba. So, salamat sa Diyos. Ang pangalan ng simbahan natin is Kingdom of Christ. Ngayon po, may awa si Lord. Pinaganda pa yung pangalan bago registration, Pastor Val, iba pa, pwede mo share. Ang pangalan po is Kingdom of Jesus above all church. Para sa pangalan ng Panginoon. Pinaexit, pero maganda ang kahulugan. Kingdom of Jesus above all church. Kung dati tayo kay OTC Jaak pa, ngayon po ay Kojak. Hello? Kojak. Opo. Kojak. Hello? Ang importante doon, Kingdom of Jesus. Dapat membro tayo sa Kingdom of Jesus. Bakit? Kasi si Jesus ang King. Kapag si Jesus na tinanggap mo sa pananampalataya ang nag-aari sa puso, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Para mo, Panginoon, yung mga ikaw ay may buhay na walang hanggan. Kaya importante ho si Jesus sa buhay natin. Importante si Jesus sa buhay natin. Sabi po dito sa verse 18, ito yung diskurso ni Jesus kay Nicodemo, verse 18, whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe stands condemned. Already, condemned already. Why? Because they have not believed. Kanino mag-believe? In the name of God and only Son. Yung salitang believe, how many times mentioned sa verse na ito? 3. Believe. So therefore, importante na tayo maniwala, sumampalataya. Kanino po? To whom? Nasabi dito, name of God. Ang nasabi dito, believe in the name of God. At yung name of God na yan, in a plural word, consists of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung corporate, tatlo sa isang Diyos. Pero minention ulit dito ni Jesus, only Son. And only Son. So therefore, importante po ng pananampalataya natin na pinagkaloob ng Diyos ang kanyang anak dahil ang ating pananampalataya nakasentro sa anak. Ano ba kayo? So sabi sa Matthew chapter 28, ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng power and authority in heaven and on earth. So therefore si Jesus ang anak na pag-asa natin lahat. Amen. Hallelujah. Si Jesus, tingnan po ninyo sa slide ang isang picture. Yan nakikita po ninyo, malinaw yan. Tingnan po ninyo kung anong pagkas may Jesus ka sa buhay, dadaan ka kay Jesus, anong syudad ang pupuntahan mo? Yan ang syudad ng Diyos. The city of God. Yan yung kingdom of God. Napapasok tayo doon through Christ. Pero tingnan po ninyo ang mga pumupunta sa bumabagsak sa apoy sa impyerno. Napakadami. Andiyan mo ba kayo? Totoo sabi din ni Jesus sa diskurso niya kay Nicodemo,
Many love darkness than light. Marami ang nakakagusto sa kadiliman kaysa sumunod sa liwanag. So totoo na madami mapupunta sa impyerno kaysa sa kaharian ng Diyos. Dahil na ng kalakaran ng mundo, mas mahal ng tao ang sanlibutan kaysa doon sa liwanag na tinuturo ng Panginoon. Kaysa kay Jesus na pinapangaral ng mga ngaral na dapat hawakan na sampalatayanan, magdami ang nahuhulog sa apoy sa impyerno. Hallelujah. Think about our loved ones. Think about your family. Think about all of your neighbors. Where are they going? Saan sila pupunta? Doon ba sa bayan banal na inihanda ng Diyos? Ang sabi niya, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me, Jesus said. That in my Father's house, there's so many rooms prepared for you. Ito po yung rooms. Ito po yung kingdom na piniprepare ni God sa lahat. Pero kung ikaw ay hindi maniniwala, ikaw ay hindi makikinig sa mensahe, sa ebanghelyo, sa panangaral, ang bagsak mo hindi ito. Malinaw po yan. Walang purgatorio tayo na pinanangaral. Wala. What ang sabi sa Hebrews 9:27, it is appointed to man once to die, and after that judgment. It is appointed. It is declared, it is being pushed. Final. That pag namatay ang tao, kung ano yung kanyang ginawa ng buhay, yun ang aanihin niya sa kabilang buhay. And that is the gospel. Kaya nga po, alalahanin niyo yung krus ni Jesus na mensahe 4. Di po ba, ang sabi doon sa 4 na mensahe sa atin, substitution, propitiation, reconciliation, redemption, dapat makuha na agad natin po yun. Maintindihan natin. Kapag hindi po, mapapahamak tayo. Pupunta tayo sa impyerno. Hindi naman ito pananakot. Pero itong paraan para ipaliwanag natin sa inyong buhay, sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na. Kaya nga po, in conclusion, ito na po yun eh. Bakit po dakila ang pag-ibig ng Diyos? Una, dahil ang pag-ibig lang ng Diyos ang may pinaka-best na regalo sa tao. Buktong na anak, verse 16. Pangalawa, dakila ito dahil ang nais niya sa lahat ay buhay na hindi nawawala. At ang sabi pa nga ni Jesus sa John chapter 10, verse 10 and 11, that if coming to steal, kill, and destroy, sabi niya, but when I come, I give you life, and life abundant. So dito po sa pangalawa, hindi lang buhay na walang hanggan, hindi kung buhay na masagana. Hindi ba kayo? Habang kayo ay nananampalataya dito sa mundo, buhay na hindi buhay na walang hanggan, kung hindi buhay na masagana. Pangatlo, hindi ko ito yan tinawag doon sa value of the sermon. Pangatlo, ang pag-ibig lang ng Diyos ang may forever. Ang inyong mga pag-ibig dito sa lupa, sa magkasawa, nagdi-divorce, may hangganan. Diba? Ang relasyon ninyo mag-boyfriend, mag-girlfriend, may hangganan ang pag-iibigan. Pero ang pag-ibig ng Diyos lang ang walang katapusan. Hindi ba kayo? Ang may forever. Palapakan namin ang Panginoon. Siya po ay tapat magmahal hanggang sa ating salit-laling ng ating pamilya. Hindi ko alam kung bakit. Ganito ang aming microphone. Sinisikon ba? Ayan. Siya lang ang tapat magmahal hanggang sa ating salit-saling lahi ng ating pamilya. Sabi ko po yun. And let me set as example itong pag-aaral na ginawa ni A.E. Winship. Itong Amerikanong to po ay nag-aral ng mga
dalawang pamilya lang po naman ang kinumpara niya. Unang pamilya ay kay Jonathan Edwards. Hindi po si Brother Jonathan. Ang Jonathan na ito ay J.O. Jonathan Edwards. Ang pag-aaral na ito, after mamatay si Jonathan Edwards, mamatay siya after his death, 150 years, ito ang lumabas sa kanyang lahi. Ang findings po niya, very remarkable, kumpara doon kay Max Jukes. So, dalawang pamilya, kay Jonathan Edwards at pamilya ni Max Jukes. At Jonathan Edwards, siya po ay isang mangangaral. Preacher po siya noong 1700. At siya po ay isa sa pinaka-respetadong mangangaral noong panahon niya. Umattend po siya sa University, Yale University. At siya ay at the age of 13, grabe no, kulihin na at the age of 13. And later pagkatapos noon, ng pag-aaral niya sa kolehiyo, naging presidente siya ng Princeton College. Nag-asawa po siya noong 1727 at pinles po siya ng 11 anak. Ang daming anak, no? 11 isa. Dami. At kung siya ay busy, he always finds time to go back home at inaalagaan ng isang anak, nagsishare sila ng word sa mga anak, at nagpipray siya sa mga anak. Sa kanyang asawa na si Sarah, ipinasa nila mag-asawa ang spiritual legacy sa 11 anak. At pagkatapos po niyan, ito ikukumpara na natin. Pakiali yung slide na isa. Yan na. Ang kailangan lang, ito po, maintindihan natin ang buhay ni Jonathan Edwards ay buhay na tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Pero itong isang pamilya walang Diyos, walang pag-ibig na tinanggap. Ito resulta, Jonathan Edwards lumabas sa kanyang lahi, isang US Vice President. Ang galing na. Sa kanyang lahi, lumabas ay nagkaroon ng Dean of Law School. Naging Dean sa Law School. Isa din po naging Dean of Medical School. Tatlong naging US Senators. Tatlo din ang naging Governor. Tatlo din ang naging Mayor sa lahi niya. 13 college President. Grabe. 30 ang mga judges. 60 ang naging doktor mula sa lahi ni Jonathan Edwards. 65 ang naging professor, 75 military officer, 80 naging public office holders, 100 naging lawyers, 100 naging clergyman o naging pastor, and 285 naging college graduates. So in 150 years, ito yung lahi ni Jonathan Edwards. Ang ganda. Pero pag dito naman kumpara natin sa pamilya ni Max Jukes legacy. Ito po si Max Jukes ay madalas nasa prisuhan. Sila ay nagsilakihan sa New York. About the same period, the same years kay Jonathan Edwards. Ito yung Jukes family. Ang pag-aaral nito ay ginawa ng isang sociologist na si Richard L. Dugdale noong 1877. Ito, Jukes descendants included 7 ang mamamatay tao. 7. Andiyan ba kayo? Amen. 7 mamamatay tao. 6 na po magnanakaw tips. 190 prostitutes. Alam mo yung prostitute? Mababa ang lipat. Mga babaeng bayaran. Prostitute. 150 convict, ano tawag niyan? Mga sa atin tawag niyan, mga bilanggo na convicted sa kaso. At 310 paupers. Ano ibig sabihin ng paupers? Pulubi, namamatay buto.
Samantalang sabi ni Haring David, kung bata ako, naging matanda, wala akong nakita anak ng Diyos na pulubi. Ano ba kayo? Ang problema dito sa pamilya ni Max Jokes ay hindi mo nakakilala kay Lord, kay Kristo. Kaya sabi rito, verse 310, dami, pulubi. And then sabi rito, 440 who were physically wrecked by addiction to alcohol. Ano ibig sabihin yan? Ilan sila? 440 mga manginginom. Addict sa alak, addict sa bilog, sa alak, addict. Kasi iba po yung addict sa droga kaysa addict sa alak. Ang almusal, alak. Ang tanghalian, alak. Ang hapunan, alak. Yan. Ang dami pala, so dahil na ito ni Max Jokes. Yan. And 1,200 descendants, ano po, 1,200 descendants that were studied, 300 died prematurely. Ibig sabihin yan, prematurely, 300 namatay, maaga pa. Batang-bata, hindi pa dapat mamatay na mamatay. So tingnan po ninyo, kumpara mo sa dalawang buhay ng pamilya ni Edward, Jonathan Edwards, sa pamilya ni Max Jokes. Malayo. Kaya ang ating panalangin, mga kapatid, tayo ng mga nakakilala kay Kristo, kayo mga magulang, anong gusto pinapangarap nyo sa inyong pamilya? Yan ang tanong. Anong gusto nating buhay ang maranasan ng ating pamilya? Anong gusto natin? Anong pangarap natin? Pansarili lang ang pangarap mo o ang pangarap mo para sa pamilya? Maging kagaya ng pamilya ni Jonathan Edwards. Malay nyo, yung pamilya, darating dyan ng araw, dyan galing ang gobernador ng pamilya. Malay nyo, magkakaroon dyan ng mayor ng Imus. Malay natin. Oh, sa pamilya mo manggaling presidente ng Pilipinas. Walang nakakaalam. Bakit mangyayari yan? Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran sa Kanya, walang imposible. Amen. Kaya mga kapatid, danasin natin ang buhay na may Jesus. Huwag natin iwala sa pamilya, sa buhay si Jesus. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawahan ay napawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong tawa ay magpapalang hanggang. Taas mo yung kamay. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Kaya mo siyang Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa amin ay nagmamahal. Kapatid, sino ang nagmamahal ng tunay sa iyo?
ba kung hindi ang Diyos? Ibinigay niya si Jesus na kanyang katibayan ng pagmamahal sa iyo na takila. Walang katumbas ang pagmamahal ng Diyos. Dahil ang ibinigay niya ay nag-iisang anak, nagsakripisyo para sa atin. Kapatid, sampalatayanan mo ang Diyos. Hindi ka magsisisi. Ang buhay mo, pamilya mo, pagpapalain ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Kapatid, nakasalalay sa iyo, mga magulang, ang kinabukasan ng ating pamilya, kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan ng ating lipunan. Sa Diyos ko lang ito simple. Sa Diyos may pag-asa. Sa Diyos wala na. Sa lahat ng mayroong problema, kaya-kaya na. Kapatid, yakapin mo na ng sampalatayanan si Jesus. Hindi ka magsisisi. Kaya buti-buti mo sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging kapag kumagmahal. Ang iyong bawat pagkakamtan, pinupuri sa sambahan, dahil ang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y pinagbabago. Mabuti ang Diyos sa ating nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa ating nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa ating nagmamahal. Panginoon, salamat sa pagmamahal mo. Napakabuti mo, napakadakila ng pagmamahal mo sa amin. Salamat po. Napakabuti mo. Ito, maraming panalangin. Kailangan magsabi na Amen.